Kayo po ba, Senyor, ay madalas makaramdam ng kirot, paninigas, o tila may tumutusok-tusok sa inyong mga kasukasuan, sa tuhod, balakang, balikat, o mga daliri, lalo na paggising sa umaga o pagkatapos na maghapong gawain? Nakakabanas po talaga kapag ang simpleng pagkilos ay nagiging pahirapan dahil sa pananakit. Pero alam niyo po ba na ang ilang paborito nating prutas, na akala natin puro benepisyo lamang ang dulot, ay maaring palihim na nagpapalubha na inyong nararamdaman, lalo na kung kayo ay may arthritis o rheuma? Nakakagulat po, hindi ba? Ang hindi natin pagbibigay pansin dito ay maaring magresulta sa patuloy na discomfort at limitadong pagkilos. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Sa video na ito mula sa Maalam na Pagtanda, ibubunyag natin ang 5 karaniwang prutas na dapat ninyong bantayan o marahil ay iwasan muna kung sensitibo ang inyong mga kasukasuan. At ang magandang balita, magbibigay din kami ng 3 prutas na mas masusustansya at maaring tunay na kakampi ng inyong mga joints. Ang kalamang ito ay susi para sa inyong mas maginhawang pamumuhay. At bago po tayo sumisid ng tuluyan sa ating paksa, kung ngayon pa lang po kayo napadpad dito sa ating channel, ang Maalam na Pagtanda, ay malugod po namin kayong inaanyayahang mag-subscribe. Pindutin lang po ang pulang subscribe button sa ibaba, at i-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo para sa malusog na pagtanda. Maaari nyo rin pong ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din. At syempre, para mas makilala pa natin ang isa't isa, ay comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Nice po naming marinig mula sa inyo. Ang pananakit ng kasukasuan, na madalas nating tawaging arthritis o rheuma, ay isa sa mga pangunahing alalahanin na marami sa ating mga senior. Ito po yung pamamaga, paninigas, at pananakit sa ating mga joints. Maraming posibleng sanhi ito, mula sa natural na wear and tear ng ating katawan habang tayo'y nagkakaedad, hanggang sa mga kondisyong medikal. Marami pong mga pag-aral at mga payo mula sa mga eksperto sa kalusugan ang nagpapahiwatig na ang ating dieta, o ang ating mga kinakain, ay may malaking epekto sa pamamaga o inflammation sa ating katawan. At ang pamamagang ito ang isa sa mga ugat ng sakit sa kasukasuan. Dito sa Maalam na Pagtanda, hangad naming ibahagi ang mga impormasyong ito sa paraang simple, praktikal, at mapagkakatiwalaan para sa inyo. Sa gabay na ito, isa-isahin natin ang 5 prutas na dapat ninyong obserbahan kung kayo ay madalas atakihin ng pananakit ng kasukasuan. Ipapaliwanag natin kung bakit ito maaring makasama sa ilan, at pagkatapos ay tatalakayin natin ang 3 prutas na mas kaibigan na inyong mga joints. Handa na po ba kayo, Senyor? Simulan na po natin. Ang una sa ating listahan ng mga prutas na dapat ninyong pag-ingatan, lalo na kung kayo po ay may sensitibong kasukasuan, ay ang mga maasim na prutas o citrus fruits. Kabilang po rito ang dalanghita, orange, pongkan, lemon, suha, at maging ang ating kalamansi. Alam ko po, paborito natin ito dahil sagana sa vitamin C, na mahalaga para sa ating resistensya. Totoo po yan. Subalit, para sa ilang mga individual, lalo na yung mga mayroon ng umiral na kondisyon tulad ng osteoarthritis o rheumatoid arthritis, ang mataas na acid content ng mga prutas na ito ay maaring magpalala ng sintomas ng pamamaga. Paano po ba ito nangyayari? Ang sobrang asido sa katawan ay maaring mag-ambag sa tinatawag na acidic state, na ayon sa ilang teorya sa kalusugan ay maaring mag-promote na inflammation. Isipin niyo po kung ang inyong kasukasuan ay namamaga na, parang dinadagdagan pa natin ng pampairitang asido. Ulitin ko po, hindi ito nangyayari sa lahat. Marami pong senior ang kumakain nito ng walang problema. Ngunit kung napapansin ninyo na pagkatapos niyong kumain ng mga nabanggit na prutas o uminom ng katas nito ay tila lalong kumikirot o naninigas ang inyong mga joints, baka isa kayo sa mga sensitibo rito. Ang mungkahi po namin ay subukang bawasan muna ang inyong konsumo o pansamantalang itigil, at masusing obserbahan kung may pagbabago sa inyong pakiramdam. Mahalaga po ang pagiging mapanuri sa sariling katawan. Ang ikalawang prutas na ating sisilipin ay ang pinya. Tulad ng citrus fruits, ang pinya po ay kilala rin sa pagiging medyo acidic, lalo na kung ito ay medyo hilaw pa o kung ito ay yung mga delatang pinya na nakababat sa matamis na syrup. Ang pinya ay may taglay na isang uri na enzyme, tinatawag itong bromelain. Ang bromelain po ay may dalawang mukha. Sa isang banda, kilala ito sa kanyang kakayahang labanan ang pamamaga, kaya minsan ay inirekomenda pa nga. Pero sa kabilang banda, para sa ilang tao,
lalo na kung sobra ang nakain o kung sadyang sensitibo ang tiyan at kasukasuan. Ang kombinasyon na acidity at bromelain ay maaring mag-trigger ng iritasyon o lalong pamamaga. Dagdag pa riyan, yung sirop sa mga delatang pinya ay puro asukal, at ang sobrang asukal, alam naman po natin, ay isa sa mga pangunahing nagpapalala ng inflammation sa katawan. Kaya kung mahilig po kayo sa pinya, mas mainam na piliin ang sariwa at tamang-tama lang ang hinog. Kumain lamang po ng katamtamang dami, siguro isang hiwa o dalawa. Muli, obserbahan po ang reaksyon ng inyong katawan. Kung tila sumasama ang pakiramdam ng inyong joints pagkatapos kumain ng pinya, marahil ay kailangan ninyong limitahan o iwasan muna ito. Ang susi po rito ay ang moderasyon at ang pakikinig sa sarili ninyong pangangatawan. Gayon, ano naman po ang masasabi natin sa paborito nating mangga, lalo na kapag tag-init? Sino po ba ang hindi natatakam sa matamis, makatas, at mabangong mangga, lalo na yung hinog na hinog? Ang mangga po ay puno ng bitamina at antioxidants, ngunit ang dapat nating bantayan dito, lalo na para sa ating mga senior na may problema sa kasukasuan, ay ang mataas nitong taglay na asukal, partikular ng fructose, lalo na kapag ito ay sobrang hinog. Kapag ang mangga po ay labis sa pagkahinog, tumataas ang konsentrasyon na natural na asukal nito. Ang labis na asukal sa ating dieta ay isa sa mga kilalang sanhi ng pangmatagalang pamamaga o chronic inflammation sa ating katawan. Kapag mataas ang inyong blood sugar dahil sa sobrang asukal, naglalabas ang katawan ng mga maliliit na mensahero. Ito po yung tinatawag na cytokines, na siyang nagpapalala ng sakit at pamamaga sa kasukasuan. Isipin niyo na lang po, ang bawat kagat ng sobrang tamis na mangga, kung mapaparami, ay parang nagdadagdag ng gatong sa apoy ng inyong reyuma. Hindi po ibig sabihin nito ay tuluyan niyo nang alisin ang mangga sa inyong listahan. Ang mahalaga po ay ang moderasyon. Kung kakain po kayo ng mangga, subukang piliin yung hindi pa sobrang lambot sa hinog, o kumain lamang na maliit na bahagi. Siguro po, kalahating pisngi lang, at hindi araw-araw. Mas mainam din kung isasabay ito sa pagkain na mayaman sa fiber o protina para mapabagal ang pagsipsip na asukal sa dugo. Laging tandaan, obserbahan ang inyong katawan. Ang ika-4 na prutas sa ating listahan ay ang ubas. Ang ubas, lalo na yung kulay pula o violet, ay kilala sa taglay nitong resveratrol, isang malakas na antioxidant. Ngunit katulad ng mangga, ang ubas ay maaari ring maging mataas sa asukal, lalo na kung hindi natin namamalayan ay marami na pala tayong nakakain. Ang isang tasa ng ubas ay maaring maglaman na mahigit 15 gramo ng asukal. At gaya ng ating paulit-ulit na binabanggit, ang sobrang asukal ay maaring mag-promote ng inflammation, na siyang kalaban ng ating mga kasukasuan. Bukod pa rito, ang ubas ay naglalaman din ng tinatawag na purines. Para sa ating mga senior na may gout, isang uri ng arthritis na dulot na mataas na uric acid sa katawan, ang mga pagkain mataas sa purines ay maaring mag-trigger na masakit na gout attack. Ang purines po ay na-breakdown sa ating katawan at nagiging uric acid. Kung kayo po ay may history ng gout o mataas ang uric acid, at napapansin ninyong sumasakit ang inyong kasukasuan, lalo na sa daliri sa paa, pagkatapos kumain ng ubas, mas makabubiting limitahan ito. Kung kakain man, bilangin lang po, siguro mga 10 hanggang 15 butil lamang. At siguraduhing hugasan itong mabuti. Ang kaunting pag-ingat at moderasyon ay malaki ang may tutulong. At ang ating ika-5 prutas na dapat bantayan, at ito po ay medyo kailangan na masusing paliwanag, ay ang kamatis. Marahil magtatanong kayo, Dok, prutas ba ang kamatis? Sa usaping botanical, opo, prutas po ang kamatis. At alam ko pong paborito itong sangkap sa ating mga lutuin at mayaman din sa lycopene, isang antioxidant. Subalit ang kamatis ay kabilang sa pamilya ng mga halaman na tinatawag na nightshades. Kasama po rito ang talong, patatas, hindi po kasama ang kamote o sweet potato, at bell peppers o atsal. Para po sa nakararami, ang nightshades ay walang masamang epekto. Ngunit may maliit na porsyento ng mga individual, lalo na yung mga may inflammatory arthritis tulad ng rheumatoid arthritis, ang nagsasabing tila lumalala ang kanilang sintomas kapag sila ay kumakain na nightshades. Ang teorya po rito ay ang nightshades ay naglalaman ng mga sangkap na tinatawag na alkaloids, partikular na ang solanin, na sa ilang taong sensitibo ay maaring mag-trigger na inflammation o pananakit ng kasukasuan. Mahalaga pong idiin, ito ay hindi pa ganap na napatutunayan na malalaking pag-aral para sa lahat ng tao. At maraming may arthritis ang kumakain ng kamatis nang walang anumang problema. Ngunit dahil may mga ulat mula sa mga taong nakakaranas nito,
mahalagang malaman na ito ay isang posibilidad. Kung kayo po ay may arthritis at tila paulit-ulit ang pananakit kahit ano pa ang inyong gawin, maaari ninyong subukang tanggalin muna ang kamatis at iba pang nightshade sa inyong diet sa loob ng mga 2 hanggang 3 linggo, at masusing obserbahan kung may pagbabago sa inyong pakiramdam. Ito po ay tinatawag na elimination diet approach. Kung gumanda ang inyong pakiramdam, maaring sensitibo nga kayo rito. Kung wala namang pagbabago, malamang ay hindi ito ang sanhi. Ulitin ko po, ito ay gabay lamang at hindi para takutin kayo. Ayan po ang 5 prutas na dapat nating bantayan. Ngayon, siguradong gusto nyong malaman kung ano naman ang mga prutas na tunay na kakampi na ating kasukasuan, hindi po ba? Huwag po tayong malungkot, dahil mayroon ding mga prutas na sadyang napakabuti para sa ating mga joints. Ito yung mga prutas na mayaman sa mga sangkap na lumalaban sa pamamaga, mga antioxidant, at iba pang sustansya na tumutulong protektahan at paginhawahin ang ating mga kasukasuan. Una sa ating listahan ng mga prutas na kaibigan na ating joints ay ang papaya. Ang papaya po, mga senior, ay isang napakagandang prutas. Bakit po? Una, mayaman ito sa vitamin C, na mahalaga para sa pagbuo ng collagen. Ang collagen po ay parang semento na nagpapatibay sa ating cartilage, yung parang unan sa pagitan na ating mga buto sa kasukasuan. Pangalawa, ang papaya ay naglalaman ng isang napakalakas na enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay kilala sa kanyang natural na kakayahang labanan ang pamamaga. Ito ay tumutulong na i-break down ang ilang protina sa katawan na maaring mag-contribute sa inflammation. May mga paunang pag-aral pa nga na nagsasabing ang papain ay maaring makatulong sa pagbawas ng sakit at pamamaga. Bukod dito, ang papaya ay mayaman din sa antioxidants tulad ng beta-carotene, na lumalaban sa mga free radicals na sumisira sa ating mga cells, kasama na ang cells sa ating joints. Madali lang pong isama ang papaya sa inyong diet. Hiwain lang at almusal o merienda na. Pwede rin sa fruit salad o gawing smoothie. Siguraduhin lang na hinog ito para mas matamis at mas epektibo ang enzymes. Ang ikalawang grupo ng prutas na ating arekomenda ay ang mga berries. Kabilang po rito ang strawberries, blueberries, raspberries. Kung mayroon man tayong mga lokal na berries tulad ng bignay o aratelas na kilala rin sa kanilang benepisyo, maaari rin po yon. Ano po ang espesyal sa mga berries? Ang mga prutas na ito, lalo na yung mga matingkad ang kulay tulad ng pula, asul, at violet ay siksik sa antioxidants, partikular na ang isang uri na tinatawag na anthocyanins. Ang anthocyanins po ang nagbibigay ng magandang kulay sa mga prutas na ito, at ito rin ang may malakas na epekto laban sa pamamaga. Maraming pag-aral na ang nagpakita na ang regular na pagkain ng berries ay nakakatulong magpababa ng mga senyales ng pamamaga sa ating dugo. Ito ay direktang nakakatulong sa mga taong may osteoarthritis at rheumatoid arthritis sa pamamagitan ng pagbabawas ng sakit at paninigas ng kasukasuan. Ang blueberries, halimbawa, ay tinagurian pang superfood dahil sa taas ng taglay nitong antioxidant. Ang strawberries naman ay sagana rin sa vitamin C. Ang maganda sa berries, pwede silang kainin ng sariwa, ihalo sa inyong oatmeal o low-fat yogurt, o gawing smoothie. Kahit na ang frozen berries ay napananatili pa rin ang kanilang sustansya. At ang ikatlong prutas na napakaganda para sa kalusugan na inyong kasukasuan ay ang avocado. Marami po ang nag-akala na gulay ito, pero sa usaping botanical, prutas po ang avocado. At ito ay isang powerhouse na nutrition. Ang avocado ay mayaman sa tinatawag na monounsaturated fats, partikular na ang oleic acid. Ito po yung class ng taba na good fat, katulad na nasa olive oil, na kilala sa kakayahang magpababa ng pamamaga sa katawan. May mga pag-aral na nagpapakita na ang mga sangkap sa avocado ay maaring makatulong na maiwasan ang pamamaga sa ating mga joint cells at maaring makatulong din sa pagkumpuni na nasirang cartilage. Bukod sa healthy fats, ang avocado ay magandang source din ng vitamin E, isang antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga cell membranes mula sa pinsala. Pwede ninyong kainin ang avocado ng ganoon lang, ihalo sa salad, gawing palaman sa whole wheat na tinapay o i-blend sa smoothies para maging creamy. Ang avocado, masarap po itong ihalo sa konting gatas at yelo o ilagay sa ibabaw ng pandesal. Huwag po tayong matakot sa taba ng avocado. Ito po ay good fat na kaibigan ng inyong puso at ng inyong mga kasukasuan. Mahalaga rin pong ulit-ulitin na ang reaksyon ng bawat tao sa pagkain ay sadyang iba-iba. Ang mga prutas na nabanggit natin na dapat bantayan ay hindi nangangahulugang lubusang bawal na sa lahat.
Ito ay mga paalala lamang, lalo na kung kayo ay madalas nang makaranas ng pananakit ng kasukasuan. Maaring para sa inyo, ang pagkain ng kaunting orange o mangga ay walang masamang epekto, pero sa iba, ito ay maaring mag-trigger ng sintomas. Ang pinakamahalagang gawin ay ang makinig sa sarili ninyong katawan. Kung maaari, subukan ninyong magkaroon ng isang maliit na talaan o food diary. Isulat ninyo ang inyong kinakain at ang inyong nararamdaman pagkatapos. Sa ganitong paraan, mas matutukoy ninyo kung aling pagkain ang tila nagpapalala ng inyong kondisyon. Bukod pa rito, tandaan po natin na ang mga prutas na ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking larawan, ang inyong kabuwang dieta at pamumuhay. Ang isang balanseng pagkain na mayaman sa sari-saring gulay, whole grains, katamtamang protina, at healthy fats, kasabay ng regular na ehersisyo na angkop sa inyong edad at kondisyon. Sapat na tulog at pamamahala sa stress ay ang pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang inyong kasukasuan at pangkalahatang kalusugan. Ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay napakahalaga rin po. At syempre mga senior, kung ang pananakit na inyong kasukasuan ay malala na, matagal na, o labis na nakaapekto sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, napakahalaga po na kayo ay kumonsulta sa inyong doktor o sa isang registered nutritionist dietitian. Sila po ang makapagbibigay ng tamang pagsusuri, diagnosis, at personalized na payo based sa inyong partikular na pangangailangan at kondisyong medikal. Huwag po tayong mag-self-medicate o umasa lamang sa mga nababasa o naririnig ng walang gabay ng profesional. Ang impormasyon sa video na ito ay gabay lamang at hindi dapat ituring na kapalit na medical advice. Kaya bilang mabilis na pagbabalik tanaw, mga senior, ang 5 prutas na dapat nating bantayan kung tayo'y may sensitibong kasukasuan ay ang mga citrus fruits o maasim na prutas, pinya, sobrang hinog na mangga, ubas, at kamatis, para sa ilang sensitibo sa nightshots. Tandaan, moderasyon at pag-obserba sa sarili ang susi. Sa kabilang banda, ang 3 prutas na ating mga kakampi laban sa pananakit ng kasukasuan ay ang papaya, mga berries, at avocado. Ang mga ito ay mayaman sa mga sangkap na lumalaban sa pamamaga. Kung napukaw po namin ang inyong interes at nakita ninyong mahalaga ang ating talakayan, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na sa aming channel. At para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating usapang pangkalusugan dito sa Maalam na Pagtanda, ay click na rin po ang subscribe button at ang bell icon para lagi kayong una sa aming mga bagong video. I-share din po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, gusto naming marinig ang inyong saloobin, alin po sa mga prutas na ito ang madalas ninyong kainin? O mayroon ba kayong ibang prutas na napansin ninyong nakakabuti o nakakasama sa inyong kasukasuan? I-comment po ninyo sa ibaba. Ang pag-alaga sa ating kalusugan ay isang paglalakbay, mga senior. Bawat maliit na kaalaman at pagbabago ay hakbang patungo sa mas maginhawa at masayang pagtanda. Hangad po namin sa Maalam na Pagtanda ang inyong patuloy na kalakasan at kaginhawaan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Mabuhay po kayo.